beloved Boss Mike Cervera. Yun, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi saan man sa dako ng mundo naroon kayo. Yun na nga mga kababayan ko, may ilang araw nang pinapakalat etong mga DDS patungkol dito sa paglaya daw ni Digong. Ang dami kong natatanggap na mensahe na may nagsasabi na nasa Japan na daw ho si Digong at doon nga daw ho mananatili. Ano po? Meron din naman nagsasabi na sa Belgium, na nagsasabi na nandoon daw sa Belgium si Digong dahil malapit nga lang daw yan sa The Hague para makadalo sa mga hearing kung sakasakali. At may mga nagsasabi rin mga kababayan na nasa China. Oo, si Digong. Yan po ay pinapakalat ng mga kampo. Pinapakalat ngayon ng kampo ni Digong yan. Oo. Na ang problema pa mga kababayan ko, maraming naniniwala. Oo. Napakaraming naniniwala na mga DDS. Oo. Yung iba nga ho nakikita ko nag-iiyak pa nag-iiyak pa sa tuwa dahil nga syempre kanilang idolo nga si Gongdi, kaya ho ganun na lang yung pakiramdam na nararamdaman nila na sobrang maemosyon. Ano po? So ngayon mga kababayan ko, sila na nagtatalo. Oo. Itong mga DDS, ano po, sila na ho ngayon nagtatalo dahil nga sa pagpapakalat ng mga fake news diyan sa The Hague mismo galing. Opo, shoutout po sa inyong lahat, ano po. So ngayon mga kababayan ko, habang etong mga vlogger at mga OFW na nandiyan sa The Hague, pinapakalat nga daw, galing daw sa kanila, nagagalit naman ho yung iba na mga DDS tulad ng nila Roque, na siya na rin mismo ang umamin na napakarami daw fake news peddler diyan po sa The Hague. Ang tanong, sino ho ba ang nananatili diyan sa The Hague, sa may Netherlands? Sino po ba ang nananatili diyan? Hindi po ba sila lang po yung nandiyan na hindi na nga umuuwi halos araw-araw, mga nakatambay diyan sa, kung hindi sa may parke, sa kabundukan, ano po. So yun mga kababayan ang nangyayari ngayon, na tila ba para bang nagpapapansin itong kampo ni Duterte sa pamamagitan ni Sara na magpakalat ng mga fake news tulad niyan mga kababayan ko. Etong paglaya daw, nakalaya na, nakaalis na ng ICC at lumipad na nga ng Japan, China, kung saan-saan. Mga kababayan ko, bakit may Mama Mary? May prosesyon. May prosesyon. May Mama Mary dito sa EDSA. Dami nila. Anyways, mga kababayan ko, hindi lang ho yun. Hindi lang ho yun. Sino ba yan? Si Pio? Straight up. Meron no ditong mga prosesyon. So yun mga kababayan, ang nangyayari tuloy, yung pong mga DDS iba-iba na rin ng mga nila, opinyon at pananaw. Yung iba nagagalit dahil nga daw bakit gumagawa ng mga ganyang mga issue na lalong makakasira kay Digong at saka sa grupo nila ng mga DDS. Yung iba naman walang pakialam, parang naman daw kung gumawa sila ng fake news. Pero ngayon yan na, kontra na sila kung ano ang magiging ano ba talaga pagkakasunduan nila na katwiran mga kababayan. Wala na ho silang mapagkasunduan.
Kaya ngayon nagwawala itong si Roque, nagwawala si Banat Bay. Oo, na bakit gumagawa kayo ng mga ganyang mga mga balita na hindi nakakabuti para kay Digong. 'Yon. Ngayon nga, di po ba kahapon nagbigay ng state si Sara Duterte, si Digong ay nawalan daw ng malay. Oo, natagpuang walang malay. Oo, kulang na lang sabihin niya patay na mga kababayan ko Para bang gusto nang ibalita ni Sara na patay na si Digong pero hindi naman kasi mga kababayan. Parang gustong palabasin ni Sara na pinapabayaan si Digong sa kanyang kulungan. Alam nyo, 24 oras nakamonitor yung pong mga nagbabantay dyan kay Digong. Hindi tulad ng kulungan sa atin na walang mga CCTV yung iba nga sa atin meron doon pa kaya. So binabantayan po ng 24 oras si Digong kung ano man yung gagawin niya, ano mang ginagawa niya. Ultimo nga hanggat maaari pati pag-utot binibilang yan ngayon mga kababayan, ang nangyayari, pinapalabas nila na para bang pinabayaan si Digong sa loob ng kulungan. Dahil mga kababayan, tingin ko lang mukhang meron mangyayari na hindi magugustuhan ng mga DDS. Kung inyong matatandaan, etong si Trillanes ay dumalaw. Usap mukhang nag-usap si Trillanes at saka si Digong, mga kababayan. Yon, mukhang nag-usap si Digong at saka si Trillanes. Dahil nga mga kababayan, hindi daw pinaalam etong pagdalaw ng gobyerno ng Pilipinas sa kulungan ni Digong. Nako, patay na. So kung nagkita na yung dalawa, sa tingin nyo mga kababayan, mortal na magkaaway yan etong si Trillanes tsaka si Digong. Ngayon, sa palagay ninyo, kung sakaling totoo nga yung balita na nag-usap, dinalaw ni Trillanes, meron nung litrato si Trillanes nasa labas ng detention cell ni Digong. Kung totoo nga na nagkita na yung matalik na magkaaway, etong si Digong at saka si Trillanes, ano kaya ang pinag-usapan? Yun, natataranta ngayon ang kampo ng mga Duterte kung ano yung pinag-usapan. Dahil mga kababayan, alam nyo naman kung totoo na si Digong ulyanin na, dapat mangamba talaga tong sila Sara. Baka mamaya kung ano yung mga nasabi-sabi oo, mga kababayan ko, baka mamaya kung ano yung binuking ni Digong kay Trillanes, mga kababayan ko. So yun, kaya ngayon todo na sila ngayon ng papansin, todo na ngayon ng kung ano-ano. Wala na kasing sa totoo lang abay, ang laki na ng binawas ng mga taong sumusuporta sa mga Duterte. Makikita nyo yan sa rally nila nung September 21, nung nakaraang linggo. Halos wala nang sumasama sa kanila. Yung pong sinasabi nilang napakarami nila, mga kababayan, abay isinabay lang sa mga rally ng mga against din sa mga Duterte. Mas marami pa yung nagrarally na mga anti-Duterte kaysa mga kababayan sa mga sumusuporta sa mga Duterte. So ngayon siguro ramdam na ng kampo ni Sara Duterte yung pong ayaw na. Isa pa dyan ayaw na ng tao sa kanila. Isa pa dyan yung biglahong pag-angat ng trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at bigla ding pagbagsak ng trust rating ni Sara Duterte. Pagtugmay-tugmain nyo, mga kababayan. Kaya etong kampo ni Sara ay talagang desperado na
maiangat nila itong kanilang kampo para magtiwala. Alam nyo mga kababayan ko, ilang buwan na lang, 2026 na. Oo, umpisa na ho ng bakbakan yan at umpisa na naman ng pangangampanya. Tingnan nyo si Sara mga kababayan ko, wala pang kampanyahan, nag-umpisa na siya, di po ba? Wala pang kampanyahan, nag-uumpisa na mangampanya yung lola nyo. Kaya ho mga kababayan, kung saan-saan nga pumupunta at doon, kung hindi manira, siraan ng gobyerno ni Pangulo, nagbabackfire sa kanya. Bumabalik bumabalik kay Sara Duterte lahat ng ginagawa niyang paninira. Ano po, sa iba't ibang bansa na pinupuntahan niya, no? Grabe. Hindi. Oo. So yan, sabi nga nila, digital daw ang karma. Kaya ho siguro itong kampo ni Duterte, kinakarma na nga. Dahil wala na ho Oo, nauubos na ho yung kanilang grupo. Yung iba ho mga kababayan tumatahimik na lang at parang dismayado na ho. Oo, ayaw na nila. Yao naman pala. So, yan. Oo, ano hong masasabi nyo sa ginagawang pangangampanyang maaga ni Sara Duterte sa iba't ibang bansa na pinupuntahan niya? Oo, yung sinasabi nangangamusta lang ho. Pero yun, yung katwiran niya na sinasabi niya na palusot, palusot niya na nangangampanya lang ako, oo. Gusto ko lang naman na kamustahin yung mga kababayan nating OFW sa ibang bansa. Pero yung mga litanya niya, kung ano-ano yung mga ginagawa, nandiyan na magpapansin pati, Diyos ko, 2 linggo natula, kanya hong tinutula sa entablado, nagmukha na hong tanga. Kaya ho yung mga DDS, mga kababayan, nadidismaya. Kagagawan din naman ni Buday, ni Sara, kung bakit nadidismaya itong mga DDS sa kanya. Yan, mga kababayan ko. So yun, at mamaya mag-update tayo. Kapag medyo maluwag-luwag na ho uli yung ating oras, po. So mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Bye-bye! Our beloved Boss Mike Cervera.